Finally, welcome back to Christchurch! Bukas po tayo dyan nakaschedule kasi nakabook tayo ng ticket for that. Para bang sa kayak tayo sasakay, guys. Nagtuloy-tuloy na yung content creation career natin hanggang ngayon. Ayan, guys, finally, Manila Grill! We're here! Yay! Hello guys! I'm back again with another vlog. Opo, at ngayon dito sa vlog na to, pupunta na tayo ng Christchurch, ang pinaka-paborito nating lugar sa New Zealand. I'm very vocal naman doon sa previous trip natin. And one of the reasons kaya tayo babalik ng New Zealand because of Christchurch. Kasi nagustuhan ko talaga siya at nabitin po ako sa part ng Christchurch natin nung nakaraang trip, opo. And now, ayan, andito ngayon tayo sa Auckland Domestic Terminal. Yan, grabe. Iba talaga yung tama ng araw dito sa New Zealand. So tara na po, magpunta na tayo sa loob. Sa previous vlog, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano magpunta dito sa Auckland International Airport and Domestic Terminal. Pwede po kayo magpunta dito via Super Shuttle. So ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano yung presyo niya. And also, pwede din kayo mag-Uber for a more convenient way. Pero medyo pricey, 1,800 pesos kasi nag-Uber tayo going here. Tapos tayo po, ang airline natin ngayon is Jetstar. Jetstar yun yung pinakamura so far. Kapag ka magtitingin kayo ng flights, within New Zealand, kahit domestic yan, Jetstar ang pinakamura. And susunod is yung Air New Zealand. Kayo na lang bahala. Ako, ang isasuggest ko sa inyo, magtingin kayo ng flights muna sa Skyscanner. Hindi to guys sponsored. Ganun kasi ang ginagawa ko kapag ka nagbubook ako. So ito, ilalagay ko dito yung logo ng Skyscanner. Diyan, ilalagay nyo lang yung dates. Tapos makakapili na kayo ng murang flight. Also guys, kapag ka Jetstar, dito kayo sa entrance seat. Ayan, papasok. And meron naman dito logo yung Jetstar. Ayan. Let's go in! Grabe, before, dito talaga tayo. So we're back here again. I'm back, Auckland Domestic Terminal. We're back. Meron guys ditong ATM If ever you're wondering kung saan makakita, yan po. Pero alam nyo, so far tayo po, hindi po tayo nag-withdraw ng cash dahil madaming mga stores dito, madaming mga establishments dito na cashless. Pwede kahit card lang ang pababayan nyo. Debit card, credit card, GCash, ganyan. Ito guys, yung food court area. Yan dito. Grabe, naalala ko, dito tayo kumain, no? Tapos ito yung kinain natin before katsu pak donburi, di ba? Yan. Ang price niya is $13.5. Tapos yung mga sushi nila, pinakamura is 2.4. Then may McDonald's din dito. Magkano naman ang mga McDo dito? Nakalimutan ko na kung pinakita ko sa inyo before. Ayan, ang hotcakes combo, $13.20. May kape, hash brown, and also pancake. Should we eat brunch na ba? What do you think? Mag-brunch na ba tayo? Tapos kung maaga kayo, pwede nyo po muna i-check dito kung anong oras magsisimula yung check-in time ng flight nyo. Ayan, tignan nyo, makikita nyo dito, your flight will open for check-in at 11:30. Diba? At least, konti na lang hintayin natin. So guys, ito yung brunch natin. Kumuha tayong isa-isa dito. Kasi guys, minat ko siya Mas mabubusog tayo sa ganito kumpara doon sa parang isang pirasong $13 doon. Pero ito kasi madami na siya, $14. So, mas nakakabusog to. Parang for me, is mas okay itong option. Iba-iba pang flavor. So, okay na bahala mag-mix and match. Ito guys, ngayon in-order natin our brunch. Gusto ko nang pakita at i-flex. Hehe. It's time to go guys! Dito ang domestic departures sa area na yan. Nakalagpas na tayo guys sa security check. And syempre domestic tayo ngayon. Wala tayong immigration na dadaanan. And sa gate number 20 tayo na-assign. Sa taas yun, let's go! Parang walang ganong tao ngayon Dati na nagpunta kami dito, ang dami. Yan, if ever kung nagugutom kayo, mayroon diyang vending machine. Also, yan mga tinapay. Pasakay na tayo. Solo guys natin tong row. Kaya lang nasa emergency exit tayo. Ang luwang ng seat pitch, Touchdown! Christchurch! We're here!
Okay, ito na. Formally na natin sasabihin. Finally, welcome back to Christchurch! Ang saya ko guys kasi we're finally back here sa Garden City. And tulad ng sabi ko sa inyo before, dahil Garden City nga, napakadaming gardens dito and also parks. Ang pinakasikat dito is yung Botanic Gardens. Babalikan natin yan before kasi hindi natin na-explore ng buo yun. And aside from that, yung mga napakagandang mga English influenced buildings. I mean, yung parang English buildings dito. Pakita ko sa inyo yung later. Sabi guys, totoo pala to. Ngayon ko lang nakita kasi nakalagay dito oh. So 3 natives na dito sa New Zealand yan. Wait lang, ito na pala yung maleta ko. Yung maleta natin guys, hindi na natin nakuha-kuha kung ano-ano sinasabi natin. Dito guys, area na to, makikita nyo agad dito if ever kung gusto nyo po mag-rent ng kotse. Kasi dito sa New Zealand, sikat yan eh. Yung pag-rent ng kotse kasi karamihan dito, mas madami ma-explore kapag ka marunong kayo magmaneho. So mayroon dyang Europe car, diyan kami nag-rent before. May Hertz, tapos may Easy, and ayan pa yung mga iba. Meron din ditong yan oh, mga currency exchange. And dito, kung dito kayo magla-land naman pagka international arrivals, pwede kayo bumili dito ng mga SIM card. Ayan. Merong Spark NZ tapos One NZ. Magkalaban yan, parang Globe at Smart. Kasi from Manila, pwede kayong mag-book ng flight kahit saang parte dito sa New Zealand na sikat, which is pwedeng Manila, may layover sa Sydney, tapos bababa kayo ng Auckland, pwede ding bababa kayo ng Queenstown, pwede ding bababa kayo ng kung saan pa man yung pwede. Pero pinakasikat is Auckland. Pwede ding Wellington yung ginawa natin. Christchurch, pwede nyo ding gawin to. O kapag ka naman ma-activities kayong tao, pwedeng dumiretso na kayo sa Queenstown. So guys, nasa exit area na tayo ngayon at lalabas na tayo. And before we exit, tuturuan ko kayo na merong iba't ibang options po here. Pwede kayong mag-bus at pwede din kayong mag-Uber. So yung Uber po, available po siya sa buong New Zealand. I mean sa mga sikat na places sa New Zealand of course. And tayo, ang gagawin natin ngayon is yung bus. Yung bus, hindi siya super convenient way, pero kasi kapag ka on a budget kayo, is pwedeng yun ang gawin nyo. So, sa bus dito, meron 2 option. Para sa hotel natin, ha? Meron tayong bus 8, tapos meron tayong bus 29. Yung bus 8 is super lapit na lang niya sa hotel natin, pero kinakailangan pa nating bumili ng Metro card or parang Octopus card, parang EasyLink card, parang ganon nila. Guys, parang for me kasi hindi sulit sa atin kapag bibili tayo ng ganon kasi mas siya daw tayong papamahal pa. Tapos yung isa naman is bus 29 na merong 16 minutes na walk pero tumatanggap ng contactless payments. Yun pa lang kasi yung parang pilot na sinusubukan nila, yung bus 29 lang tumatanggap ng Visa at Mastercard. Kaya ngayon, doon na tayo sa bus 29 kahit maglalakad tayo ng 16 minutes kasi hindi na tayo bibili ng transport card nila guys. And ito, dyan sa area na yan, dito po, yan. Kapag kunyari, mag-Uber kayo, dyan yung pick-up zone. Okay? Pero again, let's go. Mag-try na tayo ng bus again. Tignan nyo ito guys. May Novotel here. Ganda, no? Tabing-tabi lang mismo ng airport. Dito tayo sa mga bus. Sigurado tayo, magtanong tayo kung matatanggap sila ng Visa and Mastercard. Excuse me, do you accept Visa Mastercard payment? Credit card? Confirm, hindi nga sila tumatanggap ng Visa Mastercard. So, dito tayo sa City Interchange. This one, tumatanggap guys. Tingnan nyo pati siya guys. Sabi niya, ba't daw hindi tinatanggap sa Christchurch yung mga card? Pero tayo, alam naman natin din yun guys. Mag-tap na tayo. Okay guys, tinanggap. Let's go! This is the bus 29. Ito yung ruta ng bus 29, no? May lakad pa tayo na 16 minutes na ganyan. Pero at least tumatanggap siya ng GCash. Tapos ito sana yung bus 8. Yung bus 8, ayun na mismo. Andun na mismo yung hotel natin. Pero sayang. Ibinaba ngayon tayo dito guys. Ayan yung bus stop. And now maglalakad tayo papunta sa ating hostel. Ganito talaga kapag nagtitipid. At least $3 lang ang ating ginastos. Lalakad nga lang tayo ng 16 minutes. The iconic clock here sa Christchurch. Pakalamig dito, bakit parang tumatago siya sa daliri? 9 degrees. 9 degrees guys. Tapos sa Queenstown, negative doon. Guys, alam nyo, ang weird. Baka sabihin nyo kung ba't ako nagagandahan dito, pero nagagandahan ako dyan. Alam nyo, it's giving abroad. 100 meters left. Inuulan na tayo. Malapit na tayo. Finally, ito na yung kanto natin. Haka House, Christchurch. Finally! Ayun na, Haka House, Christchurch. Tingnan nyo guys, oh. Yung bus number 8, oh. Dumaan dito. Yan yung sinasabi ko kanina pwede nating sakyan.
Pero naglakad tayo. Ayan, we're here. Sorry. Hello. Check-in. Ivan from the Philippines. Ayuan? Ivan. Ivan. From the Okay, I will Philippines. do it. Okay. Guys, check-in time. Siya yung nagsabi mag-vlog tayo. Hello. Hello. What's your name? Diego. Diego. Diego, here's my passport. Thank you for coming. Now I'm going to the Philippines. This is my... Yan. Reception area, guys. Check-in. Ayan, guys. Pinapili tayo kung sa taas or sa baba. Sabi ko sa baba lang. Para hindi na tayo umakyat. Ayan, rooms 103 to 110 dito. Ito na mismo yung room natin. 103. Okay. Okay, guys. So, andito na ngayon tayo sa room natin dito sa Christchurch. And guess what? Guys, wala mga pinagkabago yung mga ano natin. Lahat ng kwarto natin sa Wellington, Auckland at Christchurch magkakamukha. Kasi Haka House lang lahat yung binook natin. Ang kaibahan lang, dito sa Christchurch medyo high ceiling siya. So, papipiliin ka kung sa taas or sa baba. Yung baba yung pinili natin. So, iniisip ko baka may dumaan dyan, ganun. Tapos, alam mo yun, kailangan safety dapat lagi nakalock. Pero, hindi naman ganun dito sa New Zealand. Medyo, lang ako, maingat lang ako sa ganun. So, pwede nating isara yan, ganyan. May TV dito. Meron ditong salamin. Ayan, yung heater ang init. Nakabukas kanina, kaya pinatay ko. And also, ayan yung pinakapinto. Parang ganyan lang din talaga sa mga previous nating room. Mayroon dong, tawag doon, refrigerator, open cabinet. Dito tayo nagla-laptop usually. May upuan din. Tapos dalawang bed. Ganun na ganun lang. Ganun na ganun guys yung setup. Walang pinagkabago talaga. Ang kaibahan lang, ito, wala tong toilet. Wala tong toilet na kasama. Kasi yung mga sinuuna nating mga, yung sa Wellington, wala. Yung sa Auckland, meron. Ito, wala ulit. So guys, ayan yung room natin. Tapos ito yung shared bathroom. Kasi wala tayong CR. Yan na. Diba, kompleto na siya. At least, may privacy pa din. Nasasara nyo. Ganun. Lahat yan pwede nyo gamitin. May blower. Walang bidet. Pero okay naman. Working well. Okay, dinner time! Ay, napagabi na dito ngayon. And ang time na po is 6:05. And ayun guys, papakita ko lang sa inyo tong area na to. Yung mga English building na yan. Alam nyo, yan yung favorite spot ko dito sa Christchurch. Parang for me, nakaka-bring siya ng comfort sa akin. Parang gustong-gusto ko yung mga ganyang klaseng building and hindi ko nga alam saan sa Europe yung parang safe na puro ganyan. Iniisip ko nagre-research ako kung saan yung parang tipong parang feels is parang alam niyo yung parang sa Frozen. Yung parang ganito, ilalagay ko dito yung yung picture nung ini-imagine ko. Ganun ang mga hinahanap ko ngayon Ang ganda naman ito. Grabe yung bahay niya, Nasa kita-kita dito sa kalsada. Grabe din ako ma-distract, no? Kaya guys, kakain ng dinner natin ngayon sa may Riverside Market area. Alam nyo, baka mamaya medyo nagtataka kayo bakit pagkagabi parang tumatamlay dito ngayon sa New Zealand. Kasi ganun po talaga dito. Like usually kapag mga bandang papagabi na, nagsasara na yung mga ibang shops. Yung mga tao hindi na ganoon kaingay unless sa mga nightlife area, ganyan. Yun yung isa sa mga factor kung bakit gusto kong bumabalik dito sa New Zealand. Parang may mga time na parang nagto-turn off biglang ganyan. Tignan nyo, napakatahimik. Tignan nyo naman, walang katao-tao dito sa Riverside Market. Nung huling punta natin dito, punong-puno ito. Gusto ko guys, sabaw. Ramen. Ito yung na-search ko, Ramen Ria. So Google Maps. Ayan, tonkatsu, pork tonkatsu, $25. Sige, maganyan na tayo. Let's go! So, in-order natin guys is yung pork trio tonkatsu, $25 yun. Grabe guys, ang bilis! Tapos na agad! Ayan siya. Grabe ang init to, ang sarap hawakan. Kasi ang lamig ngayon dito, di ba? Okay guys, tikman na natin. Siyempre, kailangan natin maging honest, ano? Yan. Ay, masarap din siya. Though hindi tulad sa Japan ha. Pero hindi yung, alam niyo parang hindi siya lasang instant noodles. Hindi naman ganung level. Sarap pa din. Hindi lang thick yung mismong sabaw niya. Pero rate ko siya ng 8 out of 10. Yung sabaw. Pero yung laman at overall, later. Kailangan natin to Kasi you know, ngayon po,
ay winter dito. Tingnan nyo naman yung laman, no? Tingnan yung laman. Baboy. So, we're done eating. So, yung kinain natin, okay naman siya, guys. And again, yung rating natin, 8 out of 10 pa rin. Hindi pa rin nagbago. Bakit? Kasi parang hindi pa rin siya yung ganoong karamen, pero masarap. Gets yung point ko? Hindi pa rin thick yung mismong sabaw. Talagang parang gusto ko talaga yung parang sa Japan pero ganun, 8 out of 10 talaga siya for me. Hindi na tayo, hindi ko muna kayo i-tour dito sa mismong Riverside Market again kasi madami pa naman tayong araw dito sa Christchurch. Guys, tignan nyo, walang tao gala dito sa Rolliken Gelato Cafe. Sikat yan dito, like literally. So before guys, umorder na kami dito. So ang pinaka gusto ko dyan is yung Hokey Pokey. Then mag-check pa tayo ng isang flavor. Ayun guys, ang price dito Actually, highly recommended ko to, like even before. So yung single is $7.50. Yung double is $10.90 and yung triple is $12.90. Ayan guys. Look. Daming flavors actually. Ito Ito guys. Dito yung bestseller nila, Yogi Bear. Ayan itong Hokey Pokey. This one. Yan. Daming options dito guys. And pwede kayong mag-free taste. I mean, manghingi muna ng konti, tapos patitikim sa inyo. Guys, bumili tayo. Tingnan nyo. Look! Bumili tayo ng Hokey Pokey. Sabi ko pa naman, ayoko na maganito. Kaya lang kasi, bihira lang naman tayo magpunta New Zealand, di ba? Kaya kailangan natin i-treat ourselves natin. Tingnan nyo kung gaano katahimik dito. Parang tayo lang yung tao. Ganyan dito eh. Dito na muna tayo, habang kinakain natin to. At alam nyo, itong binili ko guys, 1 scoop lang to ha. Pero ang bait at ang generous ng mismong staff. Tingnan nyo naman, punong-puno. Binigyan pa tayo ng cone. Kasi naalala ko before, nagpunta kami dito nila, Chris and Poor Traveler. Nanghingi din ako ng cone. So nag-try ako. Okay naman. So punong-puno And, konting kwento lang. Few of the reasons guys, kaya tayo bumalik dito sa New Zealand. Ganito yung mga gusto ko. Yung tipong ang kalmado. Lagi ko nga sinasabi sa mga kaibigan ko. Alam nyo guys, ang dami nagsasabi sa akin, ano ba nagugustuhan mo sa New Zealand? Parang ang boring. Ganun ang sinasabi talaga. Kaya lang, ang sinasabi ko ganun, gusto ko kasi sa New Zealand kasi kakalmado, katahimik. Tingnan nyo, konti na lang yung tao. Anong oras pa lang? 6:49 PM, Tuesday. Ganyan. Ganito yung mga part na gusto ko kasi minsan, parang sa super ingay ng mundo natin. Gets nyo yun? Medyo ang cliche pakinggan. Sa super ingay ng mundo, sa super ingay ng mga tayo, sa industriya natin, napakadami nating mga nakakausap, napakadami nating mga ganyang events na ina-attenda, napakadami nating ginagawa. So parang for me, parang ito yung life-changing, yung ganitong klaseng moment, yung antahimik, yung after 6 PM, parang nag-turn off yung mundo. Ganito yung gusto ko lang. Kaya gusto kong bumabalik dito. And alam nyo, yung pagpunta natin dito, hindi lang siya para gumawa ng travel series or what. Kasi before, medyo ang fast-paced kasi nung mga ginawa natin Parang 1 week inikot nating buo, ganyan. Yung from north to south. Pero ito kasi, parang nakikita nyo, parang medyo kukunti yung ginagawa natin. Kasi parang for me, gusto kong bigyan din yung time natin to reflect. Gusto kong bigyan yung time natin ng konting katahimikan, ganyan. And deserve natin yun, no? Nakakatuwa. Kaya yun ang gusto ko dito. And even here sa Christchurch, lagi kong sinasabi din, even sa vlogs, I'm very vocal sa inyo na ito yung pinaka-favorite kong lugar, Christchurch. One of the reasons, actually isa sa pinaka-big reason talaga, is itong Christchurch, kaya tayo bumalik sa New Zealand. Kasi gusto ko lang uling mag-rest, mag-relax. Ganun ang parang atake natin dito sa Christchurch. Pero mag-explore pa rin tayo. And I'm so happy kasi nakabalik tayo. Who would have thought, di ba? Na makakabalik tayo ng New Zealand agad-agad. Pero kasi, dapat tapos naman na yung visa natin din. So parang for me, nasulit na rin natin yung visa natin kahit pa paano. And nasulit na rin naman natin New Zealand. Sarap. Bilhin nyo to guys. Hokey Pokey. Good morning guys! Rise and shine! Ngayon po ay ayun na naman, another day na naman tayo ngayon dito sa Christchurch. Now we're walking towards the Riverside Market again. And kakain po tayo doon ng brunch. Opo!
Okay, so guys, gusto ko ng rice and ito yung tingin ko may pinakamasarap so far dito sa Malaysia Delights. So, iniisip ko kung chicken satay skewer tayo or deep fried pork with rice. What do you think? Yung deep fried pork na lang with rice. One deep fried pork with rice. If I go with fried rice. Yeah, this one. So, dito tayo kakain ngayon sa labas. Tinake out ko siya para meron tayong view. And this is our food. At least may rice, di ba? Tingnan natin kung masarap ba. Masarap ba? Oo. Ang lambot. Okay siya. I-rate ko siya ng 8 out of 10. Medyo matamis siya na maalat. Ganun. It's giving tocino vibe, pero hindi tocino. Gets niyo yun? Yes, tapos na tayong kumain. And since nakita natin yung cookies dito, we need to buy it. Kailangan natin. Pagsisisihan natin pag di natin ginawa. Ano kaya yun the best? For sure, ito yung pinaka-original. Belgian choc chip. Which one is your best seller in the cookies? I would say our best seller is probably our chocolate chip, but I personally quite like the toasted hazelnut and the red velvet. Okay, one toasted hazelnut. Can you reheat it? I can reheat it, Okay, yeah. thank you so much. Ayan, pwede nyo ipainit guys. Meron pa dito mga iba't ibang options. May clear, ano to? Bee stings, chocolate mousse, ayan. But yung cookies, $5 lang. Ayan. So, kainin na natin yung cookies. Tignan natin masarap. Nadurog na agad. Ang sarap. Ang sarap. Nasa Nutella. Sarap. Pero hindi pa siya ganun ka-chewy. Bibigyan ko siya ng 9 out of 10, guys. Matamis siya, pero hindi ganun katamis. If ever kung pupunta kayong Christchurch at sa Riverside Market, pwede kayong bumili nito sa loob. Guys, naglalakad tayo dito sa shopping district ng Christchurch. And tingnan nyo to, meron ditong Christchurch tram. Sikat yan. Bukas po tayo dyan nakaschedule kasi nakabook tayo ng ticket for that. So yun, we're going back dun sa area na kung saan pinakita ko sa inyo sa first part ng vlog na to is may museum, di ba? Pupuntahan natin yung museum na yon. And habang naglalakad tayo guys, hindi ko pala nakwento sa inyo, alam nyo ba itong Christchurch, ito yung first city, ito yung first area dito sa New Zealand na nagkaroon ng city status noong 1856. Kasi di ba? Ano siya, City of Firsts. So guys, we're here na sa Tepuna o Waiwetu Christchurch Art Gallery. So nakalagay dyan guys, free entry. Wala tayong babayaran dito. Siya tulad ng mga ibang museums dito sa New Zealand. Kasi yung iba, merong discounted. Yung iba naman, may libre yung mga New Zealander. Pero yung mga international visitors, may bayad. Pero dito, all free. Okay, so guys, before we start, gusto ko lang i-share sa inyo na ito, nagbukas po itong gallery na to noong May 2003, tapos ni-replace niya yung Robert McDougall na art gallery noon. Tingnan nyo, napakalaki nito guys. Like literally. Tapos tingnan nyo, ang ganda agad ng pinakaunang bumungad sa atin. Para siyang shower, parang toilet. Tignan nyo yung una pa lang, para tayong nasa toilet talaga. Meron pa dyang towel. And also, this one. Kasi guys, yung Tepuna or Waiwetu na pangalan nito, Maori name siya na ibig sabihin ng Waiwetu ay water in which stars are reflected. Alam nyo guys, share ko lang, natatakot ako sa museum na to. Merong mga time na kunyari ganyan, papasukin mo siya na napakadilim, na talagang super black. Tapos ang tunog ganito. Yung hindi ko pa nakikita. Baka mamaya may biglang mga nakaupo o nakatayo. Pakinggan nyo mabuti. Yung mga ganyan lang, ito maliwanag pa to. Merong mga area dito na super dilim.
So, maganda guys yung building na to kasi nagsisilbi dito ng emergency operations center kapag kunyari, noon nung 2010 to 2011, lumindol dito sa Christchurch. Ito yon. Ito yung operation center nila kasi itong building na to earthquake resilient landmark din siya at the same time. Oh my God guys, look, tingnan nyo, andito na naman tong sangkot siya. I think this is a Filipino resto. Bringing Filipino classics with a fresh spin. Kalimutan mo na ang lahat, wag lang ang bayad. So, ano oras na magbubukas? Guys, nagsarado na. Noon time hanggang 2 PM lang siya. Ang bilis naman. Ngayon guys, babalikan natin tong Christchurch Botanic Gardens. And actually, nasa harap lang yung art center. Pero bukas kasi may schedule tayo dyan. So, tomorrow na lang yan. And, let's go! Ang previous trip kasi natin dito, hindi natin siyang naikot ng buo. Pero alam nyo, kapag titignan nyo to sa Google Maps, super laki. Tignan nyo naman guys, kung gaano po kalaki tong Christchurch Botanic Gardens. Andito pa lang tayo sa bungad. Let's explore this area na. Ang galing ha, bagong palit din yung tubig dito. Malinis-linis pa ngayon. Hello sa mga flowers. Ang liliit nyo pa. Sayang naman. But at least nakita ko kayong nakabukadkad. Sabi, walang naglilibo, tayo lang. Okay guys, ng info about this one. So this one, meron siyang 21 hectares na laki. And ito yung Avon River. Avon River. Feeling ko naman Avon ang basa doon. And nakikita niyo yun, yung parang nagsasagwan. Hindi ko alam kung nakikita from here eh. Ayan. Ayan guys, yung nagsasagwan. Yung parang gondola. So, bukas naka-schedule tayo for that. And I'm really sure, maganda magpunta dito kapag ka-spring. Kasi meron dito 50,000 plant species guys. So, lahat yan mga mga naka-full bloom, ganun. Ngayon hindi eh. Yung iba mga lantang-lanta oh. Guys, hindi natin napuntahan before. May visitor center dito. Tara, pumasok tayo. So, parang cafe siya. Sige, mag-cafe nga muna tayo. Ganun muna atake. So, guys, ito yung menu nila. And for a change, ang in-order ko is mochaccino. I know, hindi tayo naggaganon. Pero kasi parang gusto ko, sa mga susunod na trip natin, mag-try tayo ng something na hindi natin tinatry ng pangkaraniwan. Para new things, di ba? So, hot to, pero sinabi ko, is it okay na kung pwedeng gawing iced? So, okay, yun. So, ang presyo niya is 10.50. Ang pastigan niya yung background. Ang lakas maka greenhouse. Ito na nga po yung order natin. Opo, meron pala siyang pa-whipped cream on top, oh. Ang sarap niya guys. Pero, yun nga lang kasi, sa mga bandang dulo, acidiki na tayo. Medyo lasang cinnamon siya. May nalasan akong, syempre yung kape, tapos cinnamon levels. So guys, andito ngayon tayo sa loob pa to nung mismo pinagkapehan natin. So meron dito museum where you can learn more about the Christchurch, yung mismo kung bakit siya naging Garden City, and makikita nyo din dito yung mga iba't ibang species ng plants. I mean, flowers, plants, and all the stories dito sa city. Tignan nyo, meron din ditong amusement park. But, closed pa siya. Tingin kapag kagabi siguro to bukas or baka mamaya tuwing weekends. Guys, ang ganda! Ito na guys yung Harley Park. So, super na-appreciate ko talaga tong trip natin ngayon kasi parang ang slow niya. Gets niyo yung point? Kasi sinasabayan lang din natin yung takbo dito sa New Zealand. Dito kasi talaga parang ang slow ng life. But, hindi yung negative ha, positive siya. So, nakakatuwa na minsan talaga, parang yung mga luxury things in life natin, yung parang kailangan natin minsan mag-slow down. At minsan kailangan natin, gumanyan ka muna. Just appreciate, inhale, exhale, appreciate the moment, ganyan. So ito, kapag pupunta kayo guys dito sa Christchurch, magpunta kayo here. Super solid. So guys, since andito naman tayo sa park, wala lang, gusto ko lang maglakad, tapos gusto ko lang lapitan yung mga bibing nandun. Alam ko guys na parang naglalakad lang ako sa park dito, hindi tayo naglilibot. Gusto ko lang talagang appreciate.
Don't move. Please. Ano ba yan? Pinupuntahan ko kayo. Meron ako ditong feeds, oh. Grabe, ang sasama ng ugali nyo. Ang sasama ng ugali nyo, gusto ko lang naman kayong lapitan. Hindi na nga ako nakakita ng birch tree levels na cow. Ang sama nyo. Ang sama nyo. Bahala kayo. Ang layo-layo ng Pilipinas para magpunta ako dito. Tapos hindi nyo ako aanuhin, bibigyan ng importansya man lang. Wala silang pakialam sa atin. Yaan natin, bahala kayo. Bahala kayo. Hello guys! Isang araw na naman po tayo dito sa Christchurch. And ang gagawin natin ngayon guys ay magta-tram tayo, magpupunta tayo sa Avon River. Tapos mayroon pa tayong gagawin which is ang sikat na gondola dito. Ginawa na natin siya before but now kasi yun kasing tatlo yung combo. And aside from that is lilibutin din natin yung mga iba pang spots dito sa Christchurch. Yung mga library, yung mga ibang establishments. Tapos kung ano yung mga hindi ko napakita before, ipapakita ko dito sa inyo. Maglakad na muna tayo and let's start our day with a brunch. So, meron akong hinahanap ngayon na Mexican restaurant kasi usually yung mga kinakainan naman natin dito, mga iba't ibang klaseng food. Merong Japanese food, merong Korean food, meron din ditong Filipino restaurant, ganyan. But now, ang gusto ko is Mexican muna para maiba naman. You know, this is what Christchurch looks like kapag ka winter. Basically guys, kung gusto nyo po na magpupunta kayo dito sa New Zealand na meron kayo may experience na snow, doon po kayo magpunta sa Queenstown. But syempre, huwag kayong mag-alala. Sa dulong part ng series natin is dadalin ko kayo dyan. Tignan nyo guys to, itong Christchurch City Council. Grabe naman yung City Hall dito, ang ganda. Actually, mas maganda pa yung kabilang part niyan. Nandito lang kasi tayo sa likod. Tapos later, magta-try tayo sa ganito. Ano yun? Try Ario today. 50% off first 3 rides. Ah, nice! Sige, tignan natin yan later or yung lime. Pero para mas gusto ko to, para hindi babagsak. Ito guys yung lagi natin kinakainan, itong Riverside Market. But now, hindi muna tayo dyan kakain. Magtitingin tayo sa iba. Itong sinesearch ko, bakit parang wala namang kainan? Wala naman. Dito? Ah, ito. Judgmental kasi. Okay, so this one, beef burger, garden burger, chicken burger, mga fried chicken ulit. Okay, so chicken ulit. Meron bang malapit na ibang may rice naman? Ah, okay. Iba't iba siyang resto sa loob. Parang ito okay ito. Ah, ito yung Mexican food na sinasabi ko. Nakakaiba naman. This one, iba din siya. Let's check. Ito guys, parang siyang food park pero nasa loob. It's on Oxford. So basically guys, andito yung mga lokal. Daming tao dito. So guys, sayang, hindi sila tumatanggap ng card daw ngayon. Sira. So dito na lang tayo bumili. Ito $13.90 lang siya. Mixed chicken box. I think this is okay na. Guys, ang mura dito, if ever magpunta kayo dito, $13 lang to, isang buong meal. Though, mahal siya sa presyo sa atin sa Pilipinas, pero mura na to sa presyo dito sa New Zealand. So may egg, mayroon ng parang spring rolls, may rice, may edamame, and also itong chicken. May sauce pa, di ba? Actually, meron $10 eh. Kaya lang kasi chicken at fries. Ayoko na muna ng chicken at fries. I mean, yung fries, gano'n lang na meal. So ito na lang, at least, di ba? Medyo malamig nga lang. Pero sarap. Ang rate ko na kanya, 7.5 out of 10. Kasi super lamig. Parang na siyang nakarep. Okay, so tapos na tayo kumain. Grabe, nabusog ako. Literally cheap eat sa halagang $13.90. Tapos yung water, refill na lang sa mga faucet. Kasi guys, yung tap water dito ay pwedeng inumin. Safe siya. Kaya puntahan nyo to, Eats on Oxford. Isa alam niyo, usually kasi dito sa New Zealand, kumukuha ko ng tubig sa mga faucet, diba? Like yung faucet talaga. Pero yung sa ganito, di ko pa natatry. Parang minsan talaga iniisip ko, okay lang kaya kumuha dito ng tubig. Though, for sure naman, pang inom naman talaga yan. Pero alam niyo yun, kasi nakabilad-bilad na ganyan. Pero okay lang naman siguro. Sige, kumuha tayo. Guys, ang sama-sama akong tao, hinusgahan ko siya, sabi ko nakabilad. Alam niyo yung lumabas na tubig, parang nasa freezer. Ang lamig, ganun nga, winter nga pala dito, so yung mga tubig nasa ilalim, malamig. Dito tayo nagpunta before. Tapos nakasulat dito lahat ng mga lahat ng mga nasawi. Sa side na to guys. Tingnan niyo, pwede din kayo dito tumambay. This is what it looks like. Hello mga bibe. May, ilan ba to?
5 bibe akong nakita. Mataba, malaki, napakalaking bibe. Isa'y masungit, ang 4 ay lumalayo. Ay, naku, bahala kayo dyan mga bibe. Guys, ewan ko kung nakikita nyo, papunta ngayon tayo dito sa Ponting on the Avon Antigua Boat Sheds. Kasi nag-book tayo dyan eh. So magpapunting tayo dito sa Avon River. Guys, ang cute. Tignan nyo, mga itik. Ang liliit nila. Can I hold you guys? Hi. Ayaw nila lumapit. Sige, ang cute oh. Ang liit oh. All over you. Ang cute mo naman. Ngayon na lang ko yung nakahawak ng itik. Itik to guys, no? Itik naman siguro kayo. Ting walking distance lang yung Antigua Boat Sheds doon. Sa kinainan natin, sa It's on Oxford, andun na. Ayun na. Kita niyo ba? Dito tayo. Wait, para bang sa kayak tayo sasakay guys? Parang ayoko sa kayak, baka bumaliktad tayo, masisira lahat ng gadgets nating dala. Sarado to na nagpunta tayo, bukas siya ngayon. Oh. Yay! Saan dito? Antigua Boat Sheds. So dito? Ang cafe doon. Dito ata. Ayan, panting here. Let's go! So guys, Christchurch combos. So, double or triple pass. So, triple pass yung binili natin, which is, ito yon, tram, plus gondola, plus punt. So, 3,862 pesos siya. And again, kung magbubook kayo, use my code para maka-discount. Hello. I booked a ticket, Christchurch combos. Fantastic. Yep. I'll quickly grab that reference number if that's right, just out there. Okay. Eh, sige nyo, ito yung presyo dito. I-post nyo na lang. Kung gusto nyo walk-in kayo bibili, ang pass dito is 114 New Zealand dollars. Yung binili natin sa Klook. The Filipino family. You have. In Australia. In what city? I lived with them in Sydney. Sydney. Yeah. I like Sydney and Melbourne. Yeah, they're nice. Can I say that to the vlog? Yeah. So guys, nakatira daw siya sa Filipino family sa Sydney. And sinabi niya, lagi daw siya pinapakain because they are always feeding you. Yeah. Yeah. Ganun talaga guys. Tignan nyo nga tayo. Look at me. I like eating. Yan o. Look. Dito tayo. Diyan tayo. I don't know kung dyan papunta or dito. Diba? Tignan nyo guys, ang dami nila ditong bangka oh. Hindi kayo mauubusan. Pero, kapag ka dito, papakita nyo yung QR code nyo from Klook doon. Then, ang gagawin nila is i-issuehan kayo ng tickets. So, for tram na din to, gondola, and yung pang punting. And then, i-schedule kayo ng dito, ng pang-punting. So tayo, 1:40 tayo na schedule. So yung next one. Then after nito, magpupunta na tayo sa gondola agad. Ayan guys, ganyan yung gagawin natin mamaya. So pang 1:20 PM ride to, 1:40 pa tayo. Kasakay na tayo guys. Sa likod ako pumesto para walang mga guest na nasa likod. Nagpaalam naman ako sa mismong nagdadrive. Okay naman sa kanya. Ito itsura yan. Ayan. Diba? And last but not least, wonderful. And where are you traveling from today? Philippines. From the Philippines. Welcome. 3, 2, 1. Take a couple there. Like this as well. 3, 2, 1. Tayo lang yung So they're nag-iisang built guest on the dito na outskirts of a nagtatakip city sa or a araw. beach for an island. That's it. Those Okay type lang of yung parks araw. can get So guys, tapos na tayo doon. And now, pupunta naman tayo sa free shuttle service. Papunta naman sa gondola. And I was thinking na sumakay tayo dito. Para matry naman natin, hindi pa natin natatry. And nakalagay kasi dito, tignan nyo. 50% off first 3 rides. Tara, subukan natin. So i-install tong Ario. Actually, kaya gusto ko tong Ario kasi 3 yung gulong niya. Ito kasi 2 lang. Para dito makapag-vlog tayo at makahinto-hinto, diba? Alam, may pa ganyan pa. Keep safe, wearing helmet is strongly recommended. Check the brakes, bell before riding. Yan.
Release brake, tapos get riding. Next. Ayan, no go zone. Nakalagay, no parking zone, mandatory zone, out of service zone, low speed zone, tapos safe night present for safety and local regulatory reasons. Trip cannot start in this area. Parking spots. Park here to keep your city tidy and safer. Okay. Tapos ride safe for others. Where you can ride? You can ride. Ayan, nakalagay. 16 plus rider age limit. No drink riding. No tandem riding. May mga nakikita ko nagta-tandem riding. E-scooter operation hours 24/7. Start your ride. Medyo matrabaho pa pala tong setup na to. Opo. Basically, kinonect ko yung Gcash card natin dito. Kasi kailangan ng card eh. Ayoko yung credit card. Okay, so ito yung standard price. $1 para ma-unlock. Tapos, 0.49 per minute. Okay, sige. Scan na natin, guys. Ayan. So, allow. Okay. Wait lang. Oh. Ayun na. Unlock helmet. Ayun nga, unlock helmet. Ganun pala. Okay. Ayun. Ganun pala dapat. Okay, so ito lang yung parking zone, no? Guys, grabe masyado ko nag-enjoy. Parang hindi ko kayang mag-vlog habang nakaganito. Gets niyo yun? Wait nga. Basically, mas madali ito kasi merong nagbabalance na ganyan na dalawang gulong. Tapos naka-helmet. Ayun yung helmet. Suot-suot ko naman na. Ito yung pang release. Tapos ito naman, ano naman to? Parang turn ng signal tas bell. Let's go. Ayan, buti na lang nakahawak ako. Ay, nahulog kayo. Wait lang. Ano ba yan? Nahulog yung camera. Alam nyo na wala na ako sa pagpunta dun sa sa shuttle service location. Dito na ako sa, naging scooter. Ayan o. Tunununun. Kaya ko mag-balance. Hello, nagbabike ako dati, no? Nag-scooter din ako. Nawala na tayo. Wait lang. Naghahanap lang ako sa yung Google Map. Okay, so pinarada na natin at ang total fare natin ay 13 minutes tayo nag-ride, 7.41. Mamayang gabi uli. Natutuwa ako dito, guys. So, pwede natin ikutin yung area later. Ayan. Parking zone naman yan, guys. So, tamang mag-park dito. Papakita naman sa application kung saan tama at hindi. Oh, yung tram. Dito nakalagay yung sa shuttle eh. Tanong tayo. Yan dito. Yan. Kasi kapag sa Google Maps, yan yung nakalagay oh. Christchurch Gondola Shuttle. Guys, mayroon ako nakita ditong Filipino restaurant. Ito yung pangalan niya oh. Manila Grill Filipino. So mamaya pa siyang 5 PM magbubukas. Tapos I have decided, kasi iniisip ko noong una, hindi ako makakapunta dito kasi wala tayong MetroCard. So kailangan kasi mag-bus papunta dito. Tapos chinek ko sa Arlo, which is yung scooter, is pwede dalhin doon sa area na yun. Kumbaga may zone kasi na pwede lang. Then tinignan ko, pasok sa zone yung Filipino restaurant na yun. Kaya ngayon, sige, let's go. Mamaya doon tayo mag-early dinner. Kasi medyo malayo siya from here sa city center. So naman problema ako kasi alam nyo naman, if ever po, kilala nyo ako kung kunyari, pagka nanonood kayo ng mga vlogs natin, every travel series, dapat merong one stop na Filipino restaurant. Kaya lang kasi, wala na po tayong makikitang ganun sa Queenstown. Parang dati naghahanap ako sa Queenstown, wala akong makita. So ito na yung parang medyo last chance natin. Tapos after nito Queenstown na tayo, then Wellington na. Tapos yung sa tram, nakita nyo naman yung sa tram na umiikot 'di ba kanina. Tapos meron kasing time lang yung tram. Parang ang gusto ko, magtagal tayo ng banda dun sa gondola. So parang siguro hindi na rin tayo makakapag-tram ngayon. But kasi ito kasing tram na to, umiikot lang siya guys dyan oh. Dito sa area na to, mga umiikot-ikot lang siya dyan. So ito lang yung iniikutan ng tram. Napuntahan naman na din natin halos lahat yan. Tapos yung tram, sasakay ka lang sa tram, like iikot lang yun na ganyan. So pwedeng mag-hop on ka, hop off, hop on, hop off. So naikot naman na natin yung area na yan. So maximize na lang natin yung gagawin natin ngayon sa pag-explore by means of scooter, di ba? Ito guys, Gondola Shuttle, city to Gondola. Tapos pabalik din kung gusto nyo. Ito po, nagbayad tayo dito sa area na to, sa tram stop na to. Ilalagay ko na lang yung Google Maps link sa ibaba para makita nyo. So this one is $7.50. Tapos guys, last na to. Last na tong pagpunta natin here. So 3 o'clock, yung last na bus. Then pagpabalik, wala tayong choice kundi mag-Uber. Ayun guys, nababa na tayo dyan ng Gondola Shuttle. Ito na tayo sa mismong gondola area. Let's go up!
Alam nyo, kung meron pa kayong extra budget, tapos gusto nyo yung mga ganito, kapag kaamats nyo yung Tramway Restaurant, pwede kayong mag-book. And, ayan, nandiyan naman na yung mismong URL kung saan kayo mag-book. So, around 7:30 p.m. yung dinner time nito, and also 2 hours to 2 hours and 30 minutes yung tinatagal niyan, yung duration. Andito na ngayon tayo sa summit area, and we're here sa number 1. Ito na naman. Kapag if ever kung gusto niyo mga city coin na mga ganito, pwede kayo dyan. Tapos souvenir na naman na section tong atake na to. Mga bilihan ng mga jacket-jacketan, ganyan. Pang Queenstown. Sa taas tayo guys, para sa The Red Rock Cafe. Red Rock Cafe. Aside from sa viewing deck na nasa labas, pwede kayo dito muna inom-inom, magkain-kain. Ayan, pastries, ice cream. We're here again. We're back here again. Natutuwa talaga ako kapag iniisip ko na nasa New Zealand tayo. Super favorite ko talaga to guys. Alam niyo, super vocal, super paulit-ulit na lang ako lagi sa sinasabi ko na to. Pero talagang gustong-gusto ko yung New Zealand. Parang ang kalmado niya talaga. Parang yun yung mga need ko recently. Yung talagang super kalmado lang yung paligid. Tapos I can't imagine na mga around February or March, nakalimutan ko na kung kailan tayo nagpunta dito. Pero nitong taon lang yun. Kasama natin si Poor Traveler saka si Krisa dito. Si Vince and Yosh. Tapos, after few months, ito na naman tayo. Nagbabalik na naman tayo. Kasi alam nyo, konting fun fact. Noong sabihin natin, mga high school, mga elementary, ganyan, or kung ano pa man. Pero noong bata pa tayo. Wow, kala mo naman ang tanda na natin. Minsan guys, hindi ko ma-imagine at hindi pumapasok sa utak ko na pupunta tayo ngayon dito sa New Zealand. Alam niyo yun? Kasi parang for me, New Zealand, napakalayo na niya sa Pilipinas. I know, malayo yung Europe, malayo yung Amerika. Iba-iba naman tayo ng nung bata. So parang iniisip, grabe sa mapa, ang layo ng New Zealand. So parang sinabi ko sa sarili ko, parang feeling ko hindi ako makakapunta ng New Zealand. Tapos, hindi ko in-imagine siguro ng mga bandang grade 7 self ko. Kasi first batch ko ako ng K-12, kaya grade 7 yung sinasabi ko. Mga part na yun, hindi ko ma-imagine at hindi ko maiisip sa utak ko na makakapunta tayo ng New Zealand. Siguro, pumapasok sa isip ko na magpupunta tayo ng Amerika or ng Europe para magtrabaho, ganyan. Pero hindi ko naisip ever na makakapunta tayo sa New Zealand, at not just once, but twice in a year. Gets niyo yung point? Kaya I'm super thankful lang sa mga opportunities na ganito, at maraming salamat. Kasi lahat kayo guys, nagsilbing ladder for me, for us, to achieve this kind of things. Yung mga ganitong klaseng travel opportunities. Lagi ko naman sinasabi sa inyo na I'm super thankful sa inyong lahat. Kasi, nung COVID-19 era, pandemic, nag-aaral pa tayo nun eh. Like, BSIT, college pa tayo nun. Tapos, nung nagtapos tayo, nagtuloy-tuloy na yung content creation career natin hanggang ngayon, na inisip ko noong una tech lang. Tapos biglang naging travel, di ba? Wait, may tao, nahiya ako. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na. I'm so thankful lang talaga. Tapos mayroon niya akong pinost recently sa Instagram account kasi may trending ngayon sa Instagram, ay sa TikTok pala, which is may TikTok trend na parang ano siya, yung parang mga una mong ginagawang content, ilalagay ko dito, though hindi yung background music kasi makaka-copyright tayo. Yan po yung mga dati kong content sa TikTok. So, ang mga po na post ko dati, websites and apps. So, ini-imagine ko, kung hindi tayo nagkaroon ng urge before na mag-post na mga ganyan, wala tayo dito ngayon. Kasi syempre, lumakas lang naman yung loob ko sa pagko-content because of sa nasimulan natin sa TikTok eh. Actually, napuputol yung mga sinasabi natin kasi may mga dumadaan sa likod. At Pilipino kasi yung mga dumaan, so maintindihan nila tayo. Basta yun, to sum it up, I'm so thankful lang talaga, and it feels so surreal sa mga nangyayari ngayon. And yun, dati kasi naalala nyo, nangako ako, sinabi kong ganun, babalik tayo sa Christchurch, babalik tayo sa New Zealand. Pero ngayon naman, kasi we are leaning towards visiting different countries na. So sa mga susunod na pupuntahan natin, makikita nyo medyo mga bago na yung mga iba nating pupuntahan. Though recently mayroon tayong mga inulit na countries. Kasi ako, ito naman ang take ko sa mga ganitong klaseng comments. Kasi may mga comments na bakit pa ulit-ulit yung mga pinupuntahan, ganyan, bakit pa puro mga Asian countries, puro mga
Japan, puro mga Thailand, puro mga Taiwan, Hong Kong. Kasi guys tayo, noong unang mga days na talagang viewer pa lang tayo, kumbaga lagi pa lang tayo, consumer pa lang tayo ng mga vlogs, lagi kong tinitignan sa mga content yung Singapore Travel Guide, Hong Kong Travel Guide, Taiwan Travel Guide, mga ganyan Thailand, ay mga ganyang travel guide. So, ang ginagawa kasi natin, nabasa nyo naman sa description ng YouTube channel natin. Yung channel natin is mix of budget, mid-tier, and luxury. Though mostly ang ginagawa natin budget and mid-tier. Siyempre, maubos naman pera natin kung laging luxury, di ba? Ang approach po kasi na ginagawa natin is nagpupunta tayo sa mga iba't ibang lugar to vlog mga countries na abot ng majority ng mga Pilipino. At nagpupunta din tayo sa mga lugar na ang target naman natin din is, aside from gusto nating puntahan, is yung mga Pilipino na may gusto ng puntahan outside those countries na Southeast Asia, East Asia. So, yung mga pinupuntahan natin, kung makikita nyo, medyo medyo hati. Pupunta tayo sa Thailand, Singapore, Vietnam, ganyan-ganyan level. Pero may pinupuntahan din tayo ng mga countries na parang Georgia, Armenia. Yun naman, sa Georgia at Armenia, ang target naman natin doon, mga OFWs. O yung mga taga Dubai, taga Saudi, taga Kuwait, mga ganyan ang target natin. Tapos nagpupunta din tayo sa Central Asia. Sila din yung mga target audience natin. Mga ganon. Kumbaga, yung mga people, mga Filipino na gusto nang lumabas sa Asia, sila naman yung mga target natin doon. So, gusto ko kasi maging balance. Gusto ko hindi lang yung laging ang pupuntahan natin is yung puro ganito lang at puro ganito lang. Syempre, iba-iba naman po ang audience. So, yun lang. Sana, tayo dito, maging open tayo sa ganito na, okay, baka meron siyang gustong i-target na audience for this one, na hindi na para sa akin tong hindi na para sa akin tong laging ganitong Thailand, pero baka mamaya meron namang may gustong magpunta sa ganito sa mga ibang klaseng lugar. Tapos kapag ka naman ala na tayo ulit sa ibang klaseng lugar, pagbabalik naman tayo ulit sa Taiwan ganyan or something, baka may mga gusto din talaga mag-Taiwan, which is yun talaga yun, karamihan sa mga Pinoy based po yan sa data. Like kapag ka kasi ang mga Pilipino kasi ngayon, kung makikita nyo, ang laging pinupuntahan talaga yung mga binanggit kong bansa. Tapos kapag ka naman mga domestic destinations, Cebu, Palawan, Boracay, Siargao, Bohol, puro yan ang mga pinupuntahan. At sa mga nagre-request po sa atin, kung kailan tayo pupunta sa mga iba't ibang mga domestic destinations, naka-line up po yan, pero hindi ngayong taon. Like before kasi, sinabi ko pupunta tayo sa domestic destinations, pero napuntahan na kasi natin. So, sa mga susunod na buwan, next year natin yun ang pupuntahan. Grabe ang haba ng sinabi ko. Nagsimula lang naman sa super thankful, pero kung saan-saan na nagsangay-sangay lahat. Basta yun, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nakakabasa ako ng comments na bakit paulit-ulit yung countries. Tapos, yun lang, gusto ko lang i-share na how thankful I am. So, nag-mix lang siya talaga. Halo-halo lang talaga, ganun. Kasi ganun pagka mga ganitong lugar na walang katao-tao, tapos talagang moment-moment nagmo-moment tayo kung ano-ano pumapasok sa isip natin. Okay guys, let's go! Bumaba na tayo. Nakapagmuni-muni na tayo dito sa taas. And let's continue to explore Christchurch. Ayan guys, let's go out na. Sumakay ngayon tayo ng bus. Ito, may bus here. So, ang sasakyan yung public bus from here sa Gondola area is bus number 8. Yun lang ang meron dito. Di ba naalala niya sa airport na yung bus number 8 din? So, yun yung bus na yun. Then, bababa na lang tayo sa mismong Christchurch City Center. Ang bayad po is $4. So, Ivan, di ba wala kang cash? Paano ka nagkaroon ng cash ngayon? So, nangyari po, ang ginawa ko ay meron ditong counter. So, sinabi ko, can I have $5? Can you tap it using my credit card? Sinabi ko ganyan. So, binigyan niya ako ng nag-tap siya ng credit card. Sa credit card, nag-charge siya ng $5. Tapos binigay sa atin yung note. Diba? At least di na tayo nag-withdraw kasi may minimum na withdraw parang $100 or $50. Ang laki. Gagamitin na natin sa bus. Yun lang yun. Then may $5 tayo ngayon. Teacher ng $5 nila. Pero 4 lang na may sukli pa. From City? City is $4. Yep. Regular ticket, Okay. and one is $5. Thank you so much. So I have one free ride, right? Pardon? One free ride for this one? Yes, that will last you for 2 hours. 2 hours. Okay, thank you so much. So, nagbayad tayo ng $5. Sinuklian tayo ng $1. And bigyan tayo ng paper na ganito. So, itong paper na to, may nakalagay dito na this receipt gives you 1 free transfer on any bus within 1 zone. So, meron tayong 1 free bus ride pa.
If ever, within 2 hours, pwede natin gamitin yun. Pero wala naman tayong pupuntahan kasi. Ang pupuntahan kasi natin, doon lang sa area na yun. Tapos gusto ko nga mag-scooter. Diba? We're back here sa city center and now, mag-scooter tayo going dun sa sikat na Filipino restaurant dito. Yun nga lang, wala siyang helmet na kasama. Pero ito lang kasi available dito sa area na to. Let's go! Grabe guys, ang layo no, ang layo ng Filipino restaurant. Isipin nyo, nag-scooter tayo, napakalamig. Ano nyo, yung hangin sa face. Guys, tingnan nyo, gabi na. Hindi pa rin tayo nakakarating doon kahit nabilis na tayo magpatakbo. Kasi medyo malayo eh. Natuwa ako may Asian Mart to. Mga Filipino product. Pero parang feeling ko sarado na kasi yung mga oras dito eh, sarado na pag ganitong time eh. This is what it looks like. Punta tayo ng Manila Grill. Guys, napaglubatan tayo ng scooter. Iniwan ko na yung scooter doon. Buti na lang, parking zone. Kasi meron mga no parking zone. Hindi kapag sa no parking zone tayo napag-abutan, anuhin natin. So, ayun guys. Naglalakad tayo ngayon. Pero 400 meters na lang naman. Guys, Philippine town ba to? Doon sa side na yun, merong Philippine store. Dito naman, may Philippine Cuts na barber shop. Galing oh, ayun no appointments. Medyo pricey $30 nakalagay. Ang gupit dito, $30. Ang adults pala, $35. Ang galing! Alam nyo, na-amaze talaga kapag may Pilipino na may mga Filipino-owned na mga store. I like it. Ito, mukhang authentic. Mukhang legit na fish and chips yung... Ay, mukhang sarap! Local talaga yung bumibili, Burgers, fish and chips. Ayan guys, finally, Manila Grill! We're here! Yay! We're here. Manila Grill. Complimentary soup po tayo doon, ha? Okay, thank you po. Basically, ang binibenta nila dito, hindi lang Filipino food, meron ding Japanese dishes, ayun, Ito, Filipino dishes. Mamili tayo. Actually, napakadami, guys. Pipicturean ko na lang para pa-plug ko later. So guys, naka-order na tayo ng Bicol Express. So yung price ilalagay ko dito sa screen. And alam nyo, gusto ko yung part na Filipino lahat ng mga nag-ooperate nito. Kasi sa mga ibang napuntahan natin, medyo ibang lahi, ganyan. Pero dito Pinoy. And look, merong soup, pa-free soup. So parang for me, mabubusog na ako sa plato. Syempre free siya Mag-take 2 ako ng soup later. Egg drop soup siya. Guys, dumating na ang ating order na Bicol Express. Grabe, ang dami pala. Ang dami pala nito. And of course, syempre may kasama siyang rice. Tapos, nag-round 2 tayo ng soup. Guys, masarap siya. And also, hindi ko in-expect kasi diba usually mga Bicol Express, di maanghang gano. Parang konting kurot lang. Ito ang anghang. Manghang. Baka ang gumawa nito talagang taga Bicol. So guys, tapos na tayo kumain dito sa Manila Grill, Filipino-Japanese restaurant. Alam nyo, so far, nag-enjoy ako dito sa kinain natin dito. Talagang ang close nung lasa sa Pilipinas kasi yung mga iba pong kinakainin natin abroad, may iba-iba kasing lasa parang hindi talaga parang luto sa Pilipinas, gets nyo? Pero ito talaga luto sa Pilipinas yung lasa niya, so I like it so much. So if ever kung pupunta kayong Christchurch, magpunta kayo dito. And ngayon pa lang, pangungunahan ko na, baka may magsabi, ay ba, nasa ibang bansa ka, bakit ganyan yung kinakain mo? Kasi guys, na-appreciate ko po kasi talaga yung mga Filipino restaurants abroad. Number 1 is kasi medyo yung biyahe natin sunod-sunod. May mga time na hindi na tayo nakakain ng Filipino food. Or minsan naman parang super saglit lang, ganyan. So yung ganito talagang miss na miss ko talaga siya. And aside from that, is kapag meron tayong viewer or audience na hindi naman umuwi sa Pilipinas, yun, para may idea po, di ba? So sila po ang target audience natin here. Boss, buti na lang. May nakita akong scooter dito. Malayo kasi ito dun sa city center, guys. So okay, magi-scooter tayo, like literally. May new world, Uwi na ngayon tayo, guys, dito sa hostel natin. Pero sabi ko ganyan, kailangan ko sulitin yung last night natin dito. So, magla-live ulit tayo dito. Na-enjoy ko yung scooter, like literally. And ang gagawin natin, iikutin natin yung mismong city center part pa doon. Tapos, share ko lang sa inyo kung ano yung mga magiging ganap. Guys, we're here sa isang area na napakadaming mga stores dito. Actually, hindi ko kasi alam kung anong tawag dito sa mismong area na to. Pero,
Naalala ko before, dito kami na dumaan. Nandiyan yung Filipino restaurant before, pero nagsarado na siya. Indian restaurant na siya. And dito, dumadaan dito yung tram. Kasi doon sa side doon yung paradahan ng tram. Walang ipakita sa inyo. Quest ba pangalan? Hindi naman siya Quest. Junction something? I don't know. So we're here guys sa merong shopping district area. And sinusulit ko yung gabi and also sinusulit ko yung promo na in-avail natin, 6.99 NZD, 30 minutes na only na ride. Natutuwa ako talaga, promise. Natutuwa ako kaka-scooter lang. Kaya ang ginagawa ko, ikot lang ako ng ikot dito. So, sama ko lang kayo. Papakita ko lang yung pag-ikot ko. Diba? Yun lang. Yun lang kadali. Umiikot lang ako.